Kasi asa mga Pilipino na ito. Ha? Kasi agad Mr. Pilipino. Isang magandang gabi po sa kanila lahat. Alam po ninyo, magtatatlong taon na nami-miss ko i-introduce ang dati kong boss. Chairman po. Excited ako na introduce ko siya ulit ngayon. Ang pinakamagiting na Pangulo ng Pilipinas, si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Salamat po. Kayo. Parang hindi kami nagkakaintindihan dito kanina pa. Because I thought all the while that the party, PDP, at this time would be ready to announce a senatorial slate. At least ilan yung tao na galing ng PDP na gusto tumakbo. Apparently, last minute discussion was that we are not ready to do that. Pero wala naman tayong pag-usapan. Wala naman akong bibigay sa iyo ng pera. Kaya dapat na presidente ulit ng PDP dapat yung si Robin Padilla, alam niya kung paano gastusin ang peace and order pati discretionary fund. Tuturuan ko siya. Yung legal na walang nakawan. It goes with the office. Pabiro lang yan. Meron ang presidente, kagaya ko, wala talaga. So, parang meron sa gobyerno. At ang gobyerno naman hindi hamol. Hindi sa hamol sa Tagalog. Ang magkakaroon. Ganun talaga yung discretionary fund. Those are all political expenses of a president or a mayor for that matter. Kasi yan man talaga nasa gobyerno. Whether you like it or not, otherwise, magganap ko yung gago. Saan niya ibigay? Politiko yung the position itself is political. Now you need to do is a meager amount to get into the office. Once you are there, you have to dispense with so many problems of humanity, including expenses for election. But more of the money would go to itong mga social services. Baka akalain mo rin ninyo, hindi naman na may pera. Walang pera sa ano. Mauupos talaga sa pangangailangan ng tao. Kasi hindi lahat na referrals na may sakit ito, sakit doon. Meron karamihan yung most of the, kasi yung may ipadala mo sa ospital, sa regional, sa provincial, madali yun. Ba't po yung magpunta sa opisina mo tapos magpresenta ng resita ng cancer and other ailments na hindi available doon sa programa mo sa opisina for medical expenses. Iyan ang minimum.
Kaya minsan, ang akala talaga ng karamihan, perception is, baka akala nila talaga nanalo yung mayor pati gobernador. As a matter of fact, ano yan sila yung ipilit sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget, either for social services or wala, out of the blue, mga cancer treatments, kung ano-ano, yung hindi pagka-uwi, gustong umuwi, hindi mo sa budget yan. And even if you have the discretionary fund, now I tell you now, because I am retired, nakikita naman yung ang sitwasyon ko. Kung tagang may pera na pwede mong minahin mo man, tatak ka pa. Basta may pera sa gobyerno, kung talagang if you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. Dagdag ka pa yan. Pati na yung sweldo mo. Kasi government can only appropriate 300,000 discretionary fund kung ano-ano. Specific yan. Pag outside the hospitalization, assistance and all, pag hindi nakuha yan yung medisina wala sa ospital, hindi nakukuha yan sa bulsa ng tao. And most of the cancer, walang, kasi kayo sa gobyerno, tagal naman kayo. May mga life expenses pa na galing na dyan for cancer patients for the second, third, and first. Wala. So yun ang karamihan ng tao. Hindi madali. Hindi madali ang public office. Mas kaya sabihin mo, magnakaw ka ng pera, mauubos na yan sa tulong ng tao. Kasi paglabas din sa budget, you're only limited for medical assistance. You cannot program the sickness or ailments of a community, for example, like Davao, kung ilan ang magkasakit ng cancer, kung ilan ang magkasakit ng ano dyan, outside of yung flu, yung appendicitis, pwede mong sa regional office yan. But in most cases, yung lalapit sa iyo, yung wala maibigay sa lokal. Yan talaga ang problema. So, maski na sabihin mo, gusto mo magnakaw, wala kang panahon magnakaw kasi kailangan ng tao. And if you want to stay in power, hindi ka naman pwede yung one-third na dyan. You have to distribute money. At pag wala na yung public funds, at yung mga may mga milyonaryo, then ang push-share out. Yun ang experience. Paniwala ako, galing ako dyan, I've been mayor for almost 26 years. Yung presidente ako, kulang ka. So, each time we would be a learning process for you sa lahat din. Gusto ko umabot. Kasi naman ang karamihan dito, potentially, or ibig sabihin natin more or less those who are inclined towards public office. At makita naman ninyo, lahat ng nagsilbi na mayor sa inyo, gobernador. Naging multi-millionaire ba sila matapos? Magprakal natin. O nag-practical sa
Kita ba rin yung may asyenda ng coconut plantation. It's always, if you go into public office to serve, and whatever money is there, aplenty, but walang opisina may sobra para nakawin mo. Unless yung ibang opisina. Pero on the level sa bubugan sa day-to-day, yung mula mga accounting, ayaw mo na lang sabihin yung kita. I do not want to speculate. Alam na rin yung hindi harap yung tao araw-araw. Pero yung mga opisina, mayor, maski na hindi elected, walang araw-araw talaga napipilitan ng mga gastos. So at the end of the day, yung masabi rin nila, bigyan ka ng 300. Bigyan ka 300, 400, half a million. So Davao City, with that population, I don't know how ilan na yun. Ibigyan mo ng 20, 25, 50 million. Wala na yan. Ilan ang population na Davao? How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwede pumunta ng doktor magpagamot? How many percent of the total population? Even sa lugar ninyo. Ilang tao lang pwede pumunta ng doktor para magbayad? So ilang porsyento ang mga tao dyan na wala na lang mapunta except to the politicians. Kaya hindi mo masisi yung tao. For tubig, takbo sa barangay captain yan. Barangay captain na takbo sa mayor. Eskwelahan, tatakbo sa barangay captain yan, tatakbo sa mayor, deputy mayor, maghanap siya ng mayor. Lahat na. No amount of money is ever enough. Unless masahol ka talaga ng tao, nahayaan mo yung problema, magkalat na kayo dyan, magpakamatay kayo, bahala kayo sa sarili mo at hindi ka tumuli. Hindi yun din, maski nasabihin mo wala naman ng tao, wala naman ng probinsya, at in the final days of your political life and your physical life, malaman ng tao kung ang ninakaw o ginastos mo para sa may prepared speech pero hindi ko babasahin. Wala ito kasi puro aside from my strong belief in their capacity to legislate, I am confident that they will always have the best interest of the Filipinos and the country in mind. Do we have to discuss this? Anak na, kung tatakbo ka, what are you there for? Kung tatakbo ka ng sir, ano barangay captain, tatakbo ka ng mayor, hindi mo sabihin yung plano ka na nagtatapanan na ako. Kung ganun, you are one to be kind. Maganda lang kasi tingnan ang mayor because of the privileges. Anong barangay captains? Mayor, governor, senator, lahat yan. People's money yan. Ano na yung Porto Malacanang, the conference of the president, do not expect me to use money
from my pocket. I have not charged it sa gobyerno. Pag sinabi ng gobyerno, no, we will not allow reimbursement. Magnanakaw ka talaga. Bubulahan pa kayo dito. Ubusin mo pa kayo pera mo. Tumakbo ka nga para yumaman eh. Ang public office would pave the way for you to do legit. Legitimate lang. Kasi pag may influence ka na, magaya, because you have the influence. Yung asawa mo, siyempre, talagang harap na magkakaroon ng pera. Kaya yung anak kasi. So, they have the connection. You have not the connection. Yung mga panja na Manila, mga franchise mo kuha mo. Those are the privileges of the politician. Pero kung sabihin mo kung ginagawa, pero karakter na rin sila. Pero hindi lang. Ayos nyo rin. Yung iba, because it paves a way for opportunities for you to talk to people. And maybe, kaya siya, pasok sila dito, and they would say that, Mayor, gusto mo yung isang franchise na ngayon. They would just say, tanggapin ko yan, pero huwag dito sa siyempre ko. Maybe, ibigay ninyo yung isang kung delegation. Huwag na. Kunin mo yan. O sige, ibigay mo sa akin. Tuta, legitimate yan eh. Pero, ikaw, delegation, sabihin mo na pwede bang ilagay natin yan sa Cotabato. Amin. Pwede rin ilagay natin sa Palawan para yung kita mo focus doon sa magbiyahe mo para pantayan mo lang negosyo mo para hindi malugi. Parang ganun. Those are the let me yung laro ng politics and the opportunities for politicians to uplift. Is that you have the choice of how you falsify documents or you invent projects or you paghingi ka ng papundan sa mga nabigyan ka ng franchise dito, franchise dito. Ako, meron na. Nabigyan, pero hindi huwag dito sa sugar. When I was mayor, nabigyan kami, franchise. Kaya naman pang franchise ng Pandesal ko, nakina. Yun lang naman. Kasi gusto mong yumaman, ako magbigay ka ng franchise. Tao ka na. Pero kung dahan-dahan lang, legit, the only thing here is you have the connection. Hindi naman influence, but the connection. Yung iba naman offer, meron kaming, we intend to open a branch in somewhere in Oriental. You may be interested to invest. Huwag ka dito sa siyudad mo kasi however you look at it, people always think that there is something attached to the business that you guys do. Anyway, magsasayin ko pa itong
May naisip. Matanda na talaga ako. Maganda yung sa isip ko kanina papunta rito. Ang problema, tataka ako kung bakit malayo. Malayo ko siya sa downtown. Pati yung nag-travel ako dito, halos wala akong nasasalubong na sakyan. So sabi ko, putang ina to. Paano ito mga delikado ng tawin ngayon? Walang problema yung maganda kasi marami yung mag-offer. Yung maganda pero matanda na. Bakit? Maraming matatanda sa nandito. Ito si Bato, yung edad, na naman buko. Pero biro na ayang class, kita-kita tayo dito. Pero may ano talaga ako kanina. I have something na gusto kong sabihin natin. It's about yung paano mo i-separate yung temptation to make money. Okay man yan. Kasi pag mag-asawa ka, tapos na tayo ng high school college, huwag mong sabihin na kung paganoon ka, 5 ang anak mo, paano mo suportahan sa sweldo yan? Dahil 5, even if you're a politician, you have to have something extra in. Hindi mo yan. So yung magkano, marami yan. Most of you will join government. Ito pala. Itong government service is something which would really be highly profitable. But if you are content with just the simple things in life, government service would be good. Na hindi ako pupunta ng malayo, total. Tapos na rin ako, whether or not in your judgment, I succeeded o nag-knockout ako o hindi. Nasa inyo na yan. Hindi ko mapipilit. I cannot proclaim to the world that I was the most honest public officer in the land. Nor would I say na ako yung pinakamaraming. Alam mo, public service talaga. I started my career para makuha din yung the essence of public office. I started as a special counsel sa prosecution's office. Yan yung pinagamawa ko. Then I was appointed prosecutor for Rose Magdarans 3-2. Hindi ako umabot ng 1 because inabot ako ng election and I became the vice mayor of Rose. From then on, tuloy-tuloy na. We never lost an election. I became mayor for several, many times over. Naka 9 years ako plus another set of 9 years. Became congressman and eventually I became president. Ang masabi ko sa public office na kung kontento ka lang, as
as you go along higher, it will improve your environment, your situation. Kasi medyo malaki yung pera, makapag-aral ang mga anak mo. And kung maging political, nasa politika, medyo marami kasi ang allowances and everything. Pwede ka pagdala ng anak mo sa Manila para sila doon. Pero kung sabihin mo na 10, hindi mo kaya yan. 1 or 2 or 3, hindi ka makapag-aral. Just like my father. My father was governor for 3 years. Nakapag-aral kami, ako, pati yung kapatid ko. Yung iba dito, nung malaki na kasi yung expenses, bata pa kami, medyo kaya pa. Pero yung malaki kami, asawa na kailangan na ng tulong yung iba, medyo lumiit yung sila. Dito na lang tayo. Kasi yung mga kapatid ninyo, yung asawa na kailangan ng tulong, you know, need to start in life. You are not that well. Akin lang because from a prosecutor, I was lucky enough to be a mayor and then eventually president. Nung na-president din ako, wala ng kasus kasi halos tapos na lang. So yan ang mga ko sa inyo. Maybe kung naisipan ninyo to join the public service, not politics. Okay. Maganda. If you're sincere and you are really competent in your estimation at kaya mo, try. Give it a try. Dito sa harap ko, marami na akong nagigita dito na sa politika. And they're making good. Yung perception na kung ninyong disabuse the mind na yung mga politiko na sabihin mo na dyan sa politician na sa gobyerno. Meron, pero hindi yan. It depends on the opportunity sa office. Lalo na yung walang accounting. You can get the money and spend it just like as if it is wrong. And there is probably no strict audit or accounting. But kung ikaw matinong ka, gawin mo lang yung tao. Ayaw ko nang mamalay kasi wala akong maituro dito na hindi ko kilala kung anong history nila. But ako started as a special counsel, prosecutor, then mayor, eventually diretso ako sa presidency. Nadumaan ako sa presidency. My life is an open book. Kung saan ako nanggaling noong mayor pa ako, vice mayor pa ako, naging presidente ako, pagkatapos ko sa public service, noong fiscal pa ako, yung bahay ko sa dunya ng isa, ganun. Ayan na naman, paaral ako sa pera. Sa ibang pera, ito, pinaaral ko sa Gerda kasi galing ako doon. Bingo with the real. Scarlet Zurdos, ang Gerda rin.
Ito po rin yung iba. Dito ko na sa si Inday, ito na yan. Ito sana kasi kung kumuha ng law, ang nangyari, common law lahat. Kaya kung kumuha ng law, after a few years, common laws na lahat. Eh, ganun talaga sa buhay. Ginusto ko. O hindi mo makuha lahat. So, ganun lang ang short of relating to what are the venets of life. Dito tayo, magkikita tayo muli. It's a long way. Remember, lahat ng partido except PDP, nung nanalo si President Marcos, I'm not saying anything against him. He is a very good tactician na nakuha ni lahat ang partido. He was able to gather everybody and everything at natunaw. Wala ang partido. Wala ang narinig ng partido. No more. Except PDP. Ang PDP kasi PDP kasi hindi ito back-up ng milyonaryo. Totoo lang yan. Wala ito magkabata na ito kandidato pa sa tobacco, ito kandidato ka ni no such thing. Ito kay Ramon ka, kay Lucio ka. Wala sa PDP. Wala talaga. Kami dito we never hingi. Ako kumpiyansa ako kasi malakas talaga ako. I mean, starting from my father, who was said governor for so many years, and Davao City was part of the one big province na lahat ng tao dito bubuto ng governor. So, walang question na may political stock. Kasi, siguro, ibang istorya, ibang equation na. Yan na. Sandali yan. Okay. Yes, okay. Ito, may-ari nito. Okay, alcohol naman may propone nyo. Kung mag-wine ako, not because I want to drink. It's because I have Berger's disease. Berger's disease is sakit ng utak. Pagka ang tao takot, ranto,
300 million from time to time. Kaya muna pagkatapos nilipid, pagkatapos bukas na naman dito. Kami na ilang lawa. Minsan kung kamali ka man, malapit. Hindi naman, that's sanitation. Hindi naman, there's nothing objects to it. Ayaw naman mga kasakit. Masaan ba ako? Gorgeous disease. Hindi ko pala sa Dab, hindi ka pala. Dab, tumilig ka na. Dab, pamakaw is my contemporary ng San Pedro. Class 72 ko. He is a Maranao, no? Parang lula ko kasi classmate ko niya from first year to ang hanap kayo ng muro na mahusay sa narong specialty domestic affairs. How many cases of more legal supervision, mga forgiveness? Tumulong to na yung parang ng asawa. Tapos kami na. Plus 20%. Sa katandaan ko, nasaan na ako? Hindi, nasaan ako? Naging pa ako sa gagawin. Ako kayo, darating yung panahon ng tututol. Naliwag ka kung pagka lumating ka, hindi naman lahat ng panahon. Sino pa naman? Pangalan mo sino? Yung talaga ba ang pangalan na ako yung anong pangalan mo? O yung sa ilong naman. Sino pangalan natin? Ganun yun. So, mas maganda kasi ito sense of belonging. Mag-shortcut na. Mag-equation. Alam mo, election sa kami. Remember that nung lahat ng mga partido na pumunta kay Marcos, I'm not saying anything against it. It is good. It shows the markmanship target ng ubusin kayo. Pero ang nagpaiwan kasi, ang talagang nagpaiwan, whether most vocal or in some cases silent, pero nandito pa rin sa list ang PDP. So, in democracy, whether you like it or not, there has to be some form of dissent. Alam mo sa democracy, you define democracy. Sabihin mo lang, it's a system of government without dissent. And that is not democracy at all. Ang essence ng democracy
is kung may gusto mong sabihin karamihan, kisihogan kung 1,000 kayo, magsabi ito, at may isang tao na magsabi, hindi tama yan. That is democracy. But kung magsabi, hallelujah, that is dictatorship. Kaya kailangan tayo, nandito man tayo ngayon sa, hindi man tayo identify. Well, you have the credit. I was the president a few years ago. And I hope na nakatulong ako sa inyo personally. But if not, then I hope that you recognize my effort really to just run government in the most regular way. Huwag na yung extraordinary. Regular na lang tayo. Kasi yun naman ang kaya na. So, nandito tayo ulit. Nandoon lahat. Nandoon lang ang partido. At alam ko matutunan yan. At the end of Marcos' term, magre-regroup pa yan. Mag-aaway pa yan. While ang PDP, established na tayo, wala na tayo. At wala tayo sumusunod. Bilip ba tayo kay Marcos? No problem about it. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang tulog. Pero, wala naman, wala naman masabi. Otherwise, I really first really start. Yung wala namang abuso si Marcos na, for as long as he maintains his yung ganong ugali niya, okay lang. I think that I can live with him. I can bet with him. But huwag lang yung kagaya na may mga abuso, then there is favoritism. Sino lang ang papasok sa puso nila, military yun. Walang iba. Ayaw pakialaman ng mga gago. So, yun mo ganun. As long as government is run in a regular way, wala tayong problema. Ako, I don't have any qualms against Marcos. Seriously not for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan. I have not reached that point. But kung meron akong hindi nagustuhan, out of respect, hindi naman, it does not really would go into the core of governance na walang hindi masyado abuso. Sinikreto, isabi na amo natin na alam mo, baka masobrahan. Ganun. Tutulong ako, pero in whispers, because hindi naman tayo sa oposisyon. But there has to be somebody on the opposite side. Ang tawag niya normally is opposition sa politika. Pero in a body politic, sa governance, in a democracy, kailangan talaga meron sa kabila. Because the checks and balance will come whether you like it or not. Because governance is not an easy thing. It's a gamot of so many things sa buhay ng Pilipino, ng isang community, country, na maraming problema
pasok labas. And somebody has to attend to the problem, solve the problem. But then again, there has to be somebody that says that you are doing it right or you are doing it wrong. Because we have to protect the people of the Republic of the Philippines. Mr. President, Mr. Marcos, I do not agree with you. You correct yourself in 1 month otherwise. We go to the red website. Hindi ko din gano'n eh. Democracy is a checks and balances. So you check and you balance everything. But it is that nandiyan na yung press. Yung press freedom. What will carry the voices of yung administration at yung opposition would be the freedom of the press as guaranteed. Importante talaga yung press. Whether sometimes they are biased or not, but you have to give them the highest of respect because they carry the voice of the people, whether it is in the minority or the popular side of things. That is how it works. Ngayon, having said that, maraming malapit naman election, PDP was always, ayaw ko kung bakit, pero maybe because hindi tayo nasanay sa pera. Ang PDP from the start, whether it was really intended or not intentional, ang PDP started talaga tandang poor boy. Wala ko sa pera, struggling, started from Cagayan. And may I just say in passing, we were having the convention, I think, in Cagayan. The birthplace of PDP. Alam mo kung sino lang pumunta doon na visible, recognized PDP leader? Girlit pala. Siya lang. Doon ginawa yung PDP. It was hammered. Lord, magtindig ka, titiligan yung kakao sino. Tumitindig ko lang sa kanila. Ito si Gerne. Diyan nasira ang buhay ko. Nagbibiro na ko. Kagagainan ko. Dito, announcer ito ng ABS-CBN. Sis Dr. Ayan. Iba yung aking sisters. RPN yung aking hindi ABS-CBN. Ang uyap ko taga RPN. So yan, nandito na yung mag-i-eleksyon. Nandiyan na sa tanong. Ang PDP walang pera. Nag-umpisa ang PDP walang pera. Hanggang ngayon, wala kang bakit. Walang pera. Kaya, ewan ko kung magkauwi pa kayo, may pamasahe pa kayo.
I do not even know if we can go home. Baka yung iba maglakad pa. And if you're planning to walk home, it is just a few kilometers. Sabihin nyo at we will provide the transportation. Kung kayo naman malayo at wala talagang pera, join the party of the President. Sino natin. Kaya ito sa video, what really I'm trying to drive is ang PDP talaga was founded by men run only principle. Hanggang ngayon, wala akong nakitang tao politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate ka doon sa President. But after that, kagaya ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero hindi na ako na Presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at napaiwan hanggang ngayon, putang na laki ng respeto ko. At kung sakaling tatakbungan kayo at sabihin ninyo wala kay pera, we will raise the money. Kasi more or less, hindi tulong na under the table. Yung tulong na tayo ng mga itong malalaking multinationals. Pwede man ako mahingi sa reda. Sponsor lang ng isang merienda ng kandidato. Kung meron ang malaking budget yan, maski 50 million, okay na yan. Amoy babae. Second floor siguro ito. Alam mo, 74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan ako? Wala lang. Pag 74 na ako, anong pinag-usapan natin yan? Ito si Aileen. Yung PDP talaga, nag-umpisa ko ng pera. Diretsuhin ko na lang. Naku mag-simpo yun. Ang PDP nag-umpisa ko ng pera, hanggang ngayon walang pera. Walang expectation. But really, nung presidente ako, karoon tayo ng konti. But those were really money na talagang giveable. Hindi sabihin mo na gastos tayo ng pera ng gobyerno para pamilya. But anyway, parapit na elections. We will field candidates and we will support. Ako, partly, maasahan ninyo, mag-raise ako ng konting pera. Kung sino yung mayaman din sa inyo,
Ituro lang ninyo. Hindi ka sa yung mag-isip na pwede na niya ito si it could be do not be offended kayo mga in-check kasi ang lolo ko Chinese. So, kung ito in-check na ito, marami ituro ko na ito. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging mo, lahat ng mga hold-uppers. Hindi ko yung isang mga. Ako nang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo hingi sa mga, I do not want to ask itong mga milyonaryo. But within that influence that I was able to cultivate when I was president, pwede tayo mag-raise, pasikot kayo lang. If yung kalaban mo raise about 20,000, we can have 2-3, okay na yan. Basta sa malinis na paraan. Sa nawala tayong utang na yun. Kaya mo pagkawala tayong utang mo, kita mo ang naging presidente mo, kita mo kung magsalita, pastos ko. And you can give shit yan sa mga mayaman, elite. Kita ko yung bunganga, no? O, hindi ko yung pati ko na yung negosyante. Publicly, nasabi ko yung mga, ikaw, putang ina ka. Ang utang mo sa pan, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours. Bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita. Sinabi ko in public. Total mo, patayin mo ako ulit ko. Bayad lang. O, di may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, huwag lang sana. No offensive kayo. Kasi sabi ko, dulo ko Chinese. Lahat yung i-check na ayaw bumayad, ay putang ina. Bayad kayo. Huwag mo nang tablahin ang mga walang pakul-pakul dito. Baka sabihin na nilayari ito yung Chinese. Excuse me. Ang lolo ko Chinese. Ang problema lang, hindi naman tayo panahon ng mga mistiso. Pilipino tayo lahat. Yeah. So, yan ang gawin natin. Elections, the election is just around the corner. We will try to come up with another, maybe gathering, pero para hindi masyado magastos and to make it more comprehensible for everybody. May reach na lang tayo and we go down to the locals. In about 1 year, I will go out of my city travel para may gusto lang namin. Sumama ko si Ruben and maybe si Bato para may isang Tagalog. Kami na lang dito para sa mga Muslim ako na kasi magkakaintindihan. Nagkampanya kami para sa ngayon, kung bigay ng pera, pag bigay ako ng pera, ng tulong, hindi ako magiging ng pera yung bulsa, magiging ako ng tulong, sabihin ko lang, kung may tulong ka, ibigay mo sa kandidato namin sa yan. Ayaw ko tanggap ng pera, kasi alam mo, pagka gano'n, there's always a possibility na magdududa yung mga kandidato. Na tinanggap mo, pati hindi mo binigay. Kaya at this early,
let me set the standard by saying that I will not accept contributions for and behalf of didiretso mo sa kandidato ko ito. Sabihin ko na lang sa minimum 20 million okay na yan. Tama ko. Total sorry, kaya na pula. Bigyan ka ng 20 billion pag-kampanya. Gastusin kaya yung 20 billion pag-kampanya. Kung magsabi kayo oo, then this is a gathering of idiots. Bigay ng 20 million, at least 5 million. 5. In 15, Gamitin. total babawi ko man kung manalo ka na. Diba? Marami na rin kasi. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung na-incheck. Wala rin sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you, if you want to stay long or longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. It's not easy to do that. Ako, tapos naman ako, pwede na ako mag-ibang. Kaya hindi pa na tatapos. Totoo man o hindi, rindahan mo muna yung gabayo mo. Ako magsabi ako, maghanap kayo dito, maski saan sa Pilipinas. Never, ever. Kung magbigay sila ng presidential candidate na, tinatanggap ko kasi malaki ng gastos ko. Sino mo na rin ito? Mag-iin ng ticket o Amoy babae. second floor siguro ito. Alam mo, 74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan ako? Wala ay. Mag 74 na ako. Anong pinag-usapan natin ito? Ito si Aileen. Yung PDP talaga, nag-umpisa ko ng pera na. Kaya ito doon, diretsuhin ko na lang. Natin mag-sigway. Ang PDP nag-umpisa ko ng pera, hanggang ngayon walang pera. Walang expectation. Really, nung presidente ako, karoon tayo ng konti. But those were really money na talagang givable. Hindi sabihin mo na gastos tayo ng pera ng gobyerno para pamilya. But anyway, malapit na elections. We will field candidates and we will support. Ako, partly, maasahan ninyo, mag-raise ako ng konting pera. Kung sino yung
mayaman din sa inyo. Ituro lang ninyo. Hindi ka sa yung mag-isip na tuloy na niya ito si it could be do not be offended kayo mga incheck kasi ang lolo ko Chinese. So, kung ito incheck na ito, marami ituro ko na ito. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging mo, lahat ng mga hula ko yung ito ang isang mga. Ako nang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo hingi sa mga, I do not want to ask itong mga milyonaryo. But within that influence that I was able to cultivate when I was president, pwede tayo mag-raise, pasikunti lang. If yung kalaban mo raise about 20,000, we can have 2-3, okay na yan. Basta sa malinis na paraan. Sa wala tayong utang na yun. Kaya mo kung wala tayong utang mo, kita mo yung presidente mo, kita mo kung magsalita, pastos ko. And you can give shit yan sa mga mayaman elite. Kita ko yung bunganga, no? O, hindi ko yung pati ko yung negosante. Publicly, nasabi ko yung mga, ikaw, puntang inagat. Ang utang mo sa pan, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours. Bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita. Sinabi ko in public. Total mo, patay mo ako ulit ko. Bayad lang. O, di may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, huwag lang sana, no offensive time. Kasi sabi ko dulo ko Chinese. Lahat yung i-check na ayaw bumayad, ay putangin na. Bayad kayo. Huwag mo nang tablahin ang gobyerno. Walang pakul-pakul dito. Baka sabihin na nilayari ito yung Chinese. Excuse me. Ang lolo ko Chinese. Problema lang. Hindi naman tayo panahon ng mga mistiso. Pilipino tayo lahat. Yan. So, yan ang gawin natin. Elections, the election is just around the corner. We will try to come up with another, maybe gathering, pero para hindi masyado magastos and to make it more comprehensible for everybody. May reach na lang tayo and we go down to the locals. In about 1 year, I will go out of my city, travel, para may gusto lang namin. Sumama ko si Ruben and maybe si Bato para may isang Tagalog. Kami na nandito para sa mga Muslim ako na kasi magkakaintindihan. Nagkumpanya kami para sa iyo. Ngayon, kung may bigay ng pera, pag bigay ako ng pera, ng tulong, yung magiging pera yung bulsa, magiging ako ng tulong, sabihin ko lang, kung may tulong ka, ibigay mo sa kandidato namin sa pera. Ayaw kong tanggap ng pera, kasi alam mo, pagka gano'n, there's always a possibility na magdududa yung mga kandidato. Na tinanggap mo, pati hindi mo binigay.
Kaya at this early, let me set the standard by saying that I will not accept contributions. Yung for and behalf of didiretso mo sa kandidato ko ito. Sabihin ko na lang sa minimum 20 million na okay na yan. Tama ko. Total sabi tayo na pula. Bigyan ka ng 20 billion pang kampanya. Gastusin kaya yung 20 billion pang kampanya. Kung magsabi kayo oo, then this is a gathering of idiots. Bigay ng 20 million. At least 5 million. 5. In 15. Kami din. Total baka may iban kung manalo ka na. Diba? Marami na rin kasi. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi nyo na-incheck. Wala rin sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you, if you want to stay longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. It's not easy to do that. Ako, tapos naman ako, pwede na ako mag-ibang. Kaya hindi pa na tatapos. Totoo man o hindi, rindahan mo muna yung kabayo mo. Ako, magsabi ako, maghanap kayo dito, maski saan sa Pilipinas. Never. Kung magbigay sila ng presidential candidate, tinatanggap ko kasi malaki ang gastos ko. Magiging concessions, naging presidente ba maghanap kayo ng isang tao, makaturo sa akin, sabihin mo na naghingi sila ng pabor ng franchise, nagbigay sila ng kasi pag-upo ko pa lang, alam na ng mga tao ng Pilipinas ang ugali ko dito sa nung lalo na ang fiscal ako, magpunta ka ng opisina ko, abogado ka, regalo ka sa akin ng pantalon. Isauli ko yung regalo mo, kinabukasan, kayong kliyente mo, patagilin ko talagang walang kasalanan, ipafile ko yung kaso para may problema ka. Magtanong kayo dito kung sino ang abogado sa dapat. Walang gumako sa akin. Even when I was mayor, and even when I was president. Ngayon, magtanggap na ako. Wala namang problema, wala namang pa, wala namang maibigay sa inyo. Oo, sabi na din mo, bigay ka sa akin, sabi ko itong anak ko. I will not do that. Nangyayari ko yung respeto niya sa akin. Dinabi ko, sundin mo yung ginawa ko. You want to stay in politics for a longer period, then sundin mo yung ginawa ko. All you have to do, hindi lang complete honesty, all you have to do is practice deliberation. Ang ganda lang tayo. Yun lang. Total, wala lang. First term, nanalo ako.
landslide. So, wala. Second and fourth. Nung presidential, alam ko nanalo ako. Ayaw ko na mag-iba. Pero wala. Hindi lang siya rin mga mayari ng mga big business na. Pero presidente ako, ingat rin sila. Talaga, tipto sila kasi huwag lang tayo magpapagod. Hindi ka naman tayo hanapan ng I will not begrudge you for not liking you. I will, mas lalo na kung sabihin ko lang ang binigay ng pera. Because I know also at that time na mananalo talaga ako. So, kayo mga politiko ngayon dyan, pag may maglapit sa iyo bigay, sabihin mo, putang ina ka. Huwag mo ibigay yan sa harap ng tao. Ngayon mo doon sa kapatid ko, asawa ko. Pero huwag ninyong gawin yan, depende rin sa asawa. Kasi kung ibigay yan sa asawa, even part for that, wala ka nang maabutan. Sa bagay, bigyan para sa anak, para sa anak, okay lang yan. Bihira naman yung asawa na ito yung pera. Bihira yan. Hindi yan asawa. Hindi, kapit mo yan. Let's meet again by ano na ito. Next time. Para ang recipe is wag lunch, merienda, donut lang, pati kape. Tapos hanggang alas 5 lang, kanya-kanya na tayo. Either we share the burden o suluhin mo. Bakit marami mayaman? Makunti ang tipid lang. O 9 o'clock. By 12, disperse tayo. Kung tayo mag-iwan ng pamugay na ng pagkatapos magpupong mag-burp tapos makinig sa'yo na katupik. Hindi pa yung cake. Simple lang tayo. Ang PDP simple lang yun. Small time. Keep it that way. Nasanay tayo ng gano'n. Walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong pera. Kaya, kung meron mga mag-sponsor at ano, ako siguro, yung talaga yung sa local, do not bother preparing. Kasi ako, pupunta sa inyong lugar, preparado. Pupunta ako doon, may kunting baon. Tapos may sarili akong baon. Kunting baon ng pera. May sarili akong baon ng kaligayahan. Huwag na kayo sabihin na hanap kayo ng ano din na kung kami magkatulog na tayo. Kung naroon kayo, gawin yun. But I will be there to help you. At kung may pera naman, kung saan yung doon na ibigay, malaman ninyo kasi sasabihin ko, kung saan yan na lugar na yung mga negosyante magbigay, hindi ko i-share yan sa ibang lugar. Ibibigay ko yan sa inyo.
At malaman mo yan kasi sasabihin ko sa inyo sa harap ng magbigay. Huwag mong sabihin na magbigay dito tapos ipasa ko doon. Kung may magbigay man doon ngayon, kung mismo si Lusultan ang magbigay, yung barangay captain doon sa barangay Lusultan, mas lupit. Ubusin niya. Ganun yun. So, ano po ba? Wala naman siguro. Yung pera na ibigay mo. Ako, ever since man, ayaw ko makibang. Minsan, huwag ka naman, mag-claim kayo yung China. At sige ako tumatanggap. Kung walang bukas yun, hindi talaga ako tumatanggap. Huwag pa talaga lang bigla sa akin dyan. Ang dating sa akin dyan, nagbanggit ko, kapag kita purwa. Kung sabihin mo yung para iyo, okay lang. Marami ako dyan sa City Hall. All I have to do is falsify. Tataamin nila. Ngayon, naluto yan. Hindi na ako nila. Ngayon, naluto yan. Ang pare mo to. Ang bahay mo. Ano na naluto? Mario siyempre. O po yung may-ari dito? So, ito na ba? Meaning, this is the last night. O opening to. Individually siguro, we will meet, if you will have the money, and I hope that we can raise a medium amount. Makaikot kami, 1 o 2 o 3. Bato, Bong. Si Bong, maraming pera. Huwag ka lang lahat ng papel na umiikot sa Mindanao newspaper, pilit mo yan. Kisolo Printing Press. Kung kaya niya yung print ng newspaper, kaya niya yung print ng pera. Yan ang sekreto niya. And anak ito siya, the oldest, maybe the oldest in the printing press. Ngayon, pinakamalaki. Hindi siya ito, sabihin mo mayaman. He's just a family, malaking pamilya.
So, ilan yung print down yung Pepe last year? Tira. Alam ko, kaya sila yung ekonomiya ng Ngayon ko mabait ito. That's been my aid. Alamin nyo lahat yan. Ano nyo yan. May aid tapos. Ganito nangyari dito. Let me pitch na lang mo. May regular aid cap. No mayor ako. Lieutenant. Sa Philippine Constabulary. Kaibigan niya. Kapasket po niya palagi. Pati si Pato. Sila niyan. Alam mo isang yun si Jimmy Boy. Naglalaro sila ng basketball yan. May off si Jimmy Boy sa amin. Laro sila ng basketball. Yung bola pinasa kay Bong. Hindi, kay Batong muna. Tapos pinasa ni Bong kay Batong. Si Bong ata may galit doon sa ito. Hindi sa babae. Malamang babae yan. Kita mo ng kaso putang. Kinakaraso na tumatapon ng bulan. Putang tinapon na yung bulan. Tinumaan dito. Collapse. Galing, totoo, hindi ka magbubulang. Galing sa kanya yung bato. Yung bato ng tapon. Patay yung tao. Jimboy. Hanggang ngayon, hindi ko talaga mapaamin yung bato. Ano sa akin ang bato? Hindi mo pagpatapon talagang hinampas mo yung bato. Hindi. Ito yung kaibigan ko. Davao. Kaya nung presidente ako, mahusay ko. Kaya nga bato. Anong PMA class ka? PMA class ko. PMA class ko. Yung mga bata na na-assign dito roon sila. Si Bong naman, ligoy-ligoy lang yan. Kinuha ko. Yan ang pagkamatay na. Yung pinasaan niya ng gula. Namatay. Yun yung aid mo, Jimboy. Kaya, presentar ka agad si Bong. Kasi nung nakita ni Bong, nung pumunta ako sa punerarya, pumasok ako doon sa morgue. Nakita ni Bong na maraming babae na playboy yung guwapo. Kita na maraming babae. Pagpasok niya, bulong agad sa akin, Leo, ako nagpapalit sa iyo. Kasi sigurado niya, yung matawag mo hinihirin niya eh. Sabi ko, sige. Kaya yung na-8 siya, wala namang ginawa. Sa awa ng Diyos. Babae rin talaga, na-overtikan ako. Performance. Then eventually, ito silang dalawa. Kasi, ito, natapoy ko na lang kayo na nasa palagi ko ng Isnawa, tumakbo na lang kayo ng senador. So, naging senador naman. And they have served the country well. Bato is military. Bong naman, hindi na kailangan na milyonaryo yan. So, they have served the country. Wala tayong lugi dito sa kanila. I am sure of that. At hindi ako naman kurang tao.
So, kung sino interesado na maging sila mo, paiwan lang tayo pagkatapos ng dismissal natin. Mag-usap tayo. Kung tanongin ko sa iyo, ilan ba ang babae mo? Kasi yun ang unang magsuporta sa iyo. Mas marami ang babae, mas maganda. Kasi mas marami ang magkampanya. O, wala kang tansyon to. Ito pala, magmadagdag na naman sa Senado. Bagay, basta magtrabaho lang. Wala man akong ano sa tao. Playboy ka, gambling ka, as long as yung sinusugal mo yung pera mo. Ano pala? Humbog ka. Gusto mong klaseng dyan sa... Alam mo, nagkaroon yan sa mga... Meron yan, sigurado ako. Ito mga kursiya na puntang nila mo. Ako, wala lang sa ikon, sino nung kursiya, alam mo na yung presiding officer ako, may mga nagkasig na ano. Hindi ka naman pinapastos. Sinususpend ko yung session. Putang ina kong malis na. Huwag kang magkalat dito sa harap. Dahil ka dyan, hindi pa nagkano kasi mag-session ng alas 2. Pagkatapos na ilong pagdating sa session hanggang so, ang sunod natin gawin dito is individual muna ang mag-canvas para ipadala mo sino yung tatakbo. Sa Senador, napag-usapan namin dito kanina, tapos sabi niyo, it's not the time to come up with this but we will maybe submit to the election a complete slate or yung sino lang ang gusto natin masuportahan. At I hope that we can also make them well para rarami tayo dyan sa Senado. Diyan naman sila. Pagkandagan natin yung dalawa. And God willing, we will meet again in a plenary to decide the finality or fidelity of beliefs. The next would be the presidential. So yun ang criteria. Wala man tayo pero we cannot meet every now and then. Come years in the second. Oh, 3 days na lang. Kung sino ang number 1, dito na lang. May bukotse. Kung sino number 1 choice, sino ang may listahan? Kaya, ihawak ka nila. Yeah, sige, tentative lang. You can make nominations. Sige, okay, I recognize first the gentleman nasa dark suit.
Can you get hold of a Former microphone? Mayor Palangka, Yes, sir. Negros Occidental, Got to meet you. PDP Negros Occidental, that's very... Again, this is open for nomination lang, ha? Para not to save time. PDP Negros Occidental has already endorsed in writing to the Yung Muslim na babae kanina. Yun? Ah, yun siya, no? Endorsement of Attorney J.D. Hill to represent Negros Occidental and mga Ilocos at wala na tayo mga senador sa Ilocos at the Oriental. NIR, yes. Your candidate, ano? Oo. Naunahan mo lang ako, sir. Thank you. Yes, sir, my candidate. Alam mo, tulungan na natin na sasilingin din ang pag-ibigay. All you have to do is to destroy this solidarity of Islam. Yan ang sekreto, sir. Masulong ko mga Visayas na Mindanao. Anuhin mo lang yung gusto. Pag-scatter lang sila noon. Thank you, Mr. Chairman. We have said our piece. Thank you for listening to us. Can We you pray that introduce yourself to the crowd now? I will be Mr. President, Attorney J.B. Lingo of PDP Negros Occidental, your Deputy Secretary General for Visayas. Napansin ko yung ating kampanya sa galit, kampanya sa atake. Kung may kasalanan ng ating gobyerno, hindi lang dapat nakabase sa atake. Dapat meron tayong programa na nagbibigay sa tao na mas magaling kaysa sa mga nakaupo. Si dating Presidente Duterte, bakit natin siya binaharap kaya hindi kami nagatabaw? Dahil nakita namin, nung umpisa, sinabi na ang Pilipinas pwede maging Singapore. Dati sabi, susundin natin ang federalismo. Nag-ikot kami. Naniwala kami sa kay Mayor Duterte. Hindi kami kilala. Yung naalaman kami kay Mayor Duterte, may sinunog sa nakak dahil pinagaban niya ang isang Pilipina na papatayin ng isang gobyerno. Hindi ko alam yun. Yung tatay, yung kilala yun. Pero nakita ko sa TV, may matapang na Mayor ng Mindanao. Nung first Mindanao sa amin, late ako dumating. Sabi ni Manny Piñol, pinagsabihan niya yung lahat na huwag sabihin na tumakbo ka. Inalate ako hindi ko alam. Nung nagsalita ako, nung open forum, ako yung nagsabi na galing ako ng Bisaya, long representative ng Negros, sana magkaisa ang Mindanao para magkaroon tayo ng first Mindanao president. Para lahat. Hinihingi ng mga taga-Negros ng Marilongo, kuha sila sa senador. 65 years, wala tayong senador. Humingi kami ng tulong ngayon sa Mindanao, sa mga kababayan namin. Napabigyan rin kami na magkaroon ng senador galing Visayas at galing Mr. President, nakalimutan natin ang una natin pinaglaban. Labanan ang korupsyon. Naging commissioner ako sa PACC. Nandiyan si Chairman Guerrero at Chairman Belica. Alam namin yung naging problema sa korupsyon. Kahit lagyan niya ng death penalty, wala kayong ebidensya kasi mahirap ang witness. Let us amend the Data Privacy Act and Bank Secrecy Law na kung government official ka, open mo. Bakit ka matatakot kung wala kang tinatakot? Pangalawa, sinabi mo nung isa, labanan natin ang kahirapan, poverty. Puro ayuda tayo ngayon. Yung problema ng Pilipinas, kulang tayo sa trabaho.
We have to generate jobs. How do we do that? We industrialize. We have to manufacture our own weapons, our own cars, our own airplanes. How do we do that? Madaling sabihin na gumawa tayo ng factory. Let us amend the procurement law to favor Philippine manufactured products. Na kahit mas mahal, bibilihin ang Filipino products para maraming trabaho sa Pilipinas. Hindi lang puro ayuda. Gusto nyo ba ayuda ng ayuda? Kailangan natin ng trabaho. Gawa natin ang paraan. Ang pagkagawang paraan para magpadami ng trabaho ay tinatawag natin state-managed farming. Ano po yung state-managed farming? Yung mga nakatilongwang lupain na pagmamayari ng gobyerno, bakit hindi natin ipamanage sa gobyerno para maraming trabaho? Maraming farmers, yung pinakamahirap na sektor ng Pilipinas, farmers. Ang panghuli, Mr. President, anong kailangan natin reforma sa edukasyon? Let us introduce a subject from grade 1 up to college. Philippine patriotism and ethnic studies. Each year, ibang topic, love of family, love of community, dangers of illegal drugs, dangers of criminality, how to pay taxes. We train our youth from grade 1 up to college para may pag-asa ang kinabukasan. Pang-long term yan sa kabataan. Fight against corruption para bilhin natin ang trabaho at edukasyon. At isa pa, Mr. President, kung pakinggan ang boses ng taga-Negros ng mga Ilonggo, magiging inspired kami para yung susunod na Pangulo manggagaling sa PDP by 2028. Salamat po. Tama na yun, basta kung galing ang sunod na presidente, yung ko ara sa malawak sa Ilonggo na lugar. Mr. President, madamot nating presidential. Nandyan si Senator Bongo. Kaya nga, Nandyan si Robin Juan Padilla. So, kung naman hindi tayo kakaisa inaantay ng PDP, nag-imitasyon na tayo ng Pinday. Pero, basta yung sinasabi, gusto natin na yung susunod ng presidente manggaling sa PDP. okay, at believe mo na Dr. Ram. Tama na isang presidente sa isang pamilya. Give it also to the daughters. Alam ko na hindi naman kita alam ko na malakas presidente ito. And we have pamilya tayo na ipaluin. Sabihin mo lang na particular personality. Example, may huwag na muna siguro let us give it to another pwede Ilonggo. Tiway na Ilonggo nga presidente may ara Kaya mo si Miriam. Ilonggo na kaya next meeting small istoryahan na niya. So, I suggest that we cannot dictate on terms of nominees because we do not have the time to listen. Yung gustong tumakbo ng presidente, I suggest that you go direct to your PDP local kung sino may jurisdiction doon. Hindi tayo pwedeng individual Magpunta muna sa PDP. Let us do it this way. Magpunta muna sa kanila. Ito in lugar doon sa kanilang lugar.
then we decide. Maybe if you want to do it now, may collegiate body na tayo decide. We cannot be discussing the merits of the good qualities of every candidate in any meeting that we will run out of time. So, papunta na lang yan sa Central Committee, and if you want, we can now nominate the body who will take care of it. Or if you want, the party, meron ng board of directors, and then maybe we include all, including the president. We sit as a one body and decide on the proposed candidates. So, di natin kaya, kasi we have to have time. Mr. Chair, Yes, you want? precisely as we made a motion in last earlier on the revision where the body will have to conduct an emergency meeting in the interest of time, and all those names who will wish to manifest their interest to run as part of the state, that will be appropriately. And I wish President Ruben Padilla take the matter with urgency so that discussion can ensure, like the nomination earlier, and probably who will like to nominate, so that we will conduct the meeting maybe tomorrow or tonight or it takes happen. So that there will be order. So that's how I understood the situation. Mr. Chairman, I wish we are properly guided. Singkit na sir. Mr. Chairman, let me be very clear on this. Sabi lang niya ng I'm sorry, I love my Muslim brothers. these things were discussed. We need a representation of a Muslim in Senate. Correct. And these nominations were already I'm validated by the... Oh, so you're from? Sige sir. Sino sir? Tahimik ka sir. Sino sir? Uy, puntahin mo nga dyan. Kailangan marami kayo na magtayo. Sige sir. All Muslims. You need a representation. Bangsamoro. You borrow, Iho, I'm sorry, you borrow a microphone there. Meron kasi silang Muslim na No, not for me. It's not for you. Just to clarify things, no? We have already made announcement of our candidates that have been processed by the National Convention last April in Cebu. Now, we are, screening additional candidates for our senatorial office. We have already the list of sub-nominees, but unfortunately, we have not processed it. And we are going to make a screening of processing. And yes, we are recognize the urgency of doing it because of the timeline that the last day of filing is October 8th. So with urgency, the election committee will be dealing with it, and yes, as mentioned by Mayor Rama, we might be able, we will be doing it starting tomorrow. So with your indulgence, we will not mention the names of already that have been submitted to us. We will not mention it tonight because we will not end the meeting ngayon pagka ginawa natin yun. So, giving time to the selection committee to process it
and we will submit to our chair for final presentation. Yes, let me do it this way, in the most democratic way. Maybe this election will be either enlarged or restricted, whatever. But there has to be a corresponding explanation for the reason why it is so. Okay, ako dyan. And if submitted, I would insist there is no need for us, kung may pera, if you want to meet again, maybe time is running short. And besides, we cannot be very sure if we can get this kind of crowd again. But the senatorial slate of the PDP must be submitted to all PDP members. I would insist on that. So, patuloy natin po sa chapter. May pera. In the most honest way, they can conduct whatever method voting that they will adopt. Then they will inform the national body that they have undergone this process and they have come out with this solution. Hindi pwede yan ilagay mo sa Submit yung name. time is limited. Hindi isa lang. Tapos ako lang, paper You na have to ako. hold over I'll that. sign it for you because, It must be voted pagdating sa mga by all PDP members of the entire Republic. I will insist on that. Otherwise, hindi tayo maintindihan. Kailangan talaga, each and everyone must have the support or the commitment from the body. Kaya magdaan talaga doon sa inyo. If we can do it this month, with the limited time, okay sa akin. But all must vote. Tayong lahat na PDP members. Bahala na yung chairman dyan how you do it, but get the most democratic way, getting persons into this game as our candidate. Yan ang pinaka para wala mo. Kailan dumaan lahat at mamili pagpilihan natin. We can start it next week or tomorrow maybe we can take the practice. Yes, We have the secretariat, you can ask the secretariat to visit the government in Navarro. The mayor to provide a secretariat. And we can do it tomorrow para wala na delay. Umpisa na natin bukas. Mayor, pwede na. But again, I said, itong pagpili ng must be in the most democratic way possible. Kailangan talaga abot yan sa inyo. Tapos, kung yung tao ninyo, pagdala ninyo dito sa national. And then, the executive committee will go to paragay mo naman, walang kayaan yan. And we will come up to the party. So that yung lahat ng tao na dyan sa slate ng PDP will have the support of everybody. I will insist on that. Matagal na ako Sino ba ang kandidato ng kabila sa Muslim? ano yung sabi? Sila yan. Hindi naman tayo. So, ibaba mo talaga yan. The fastest way. Sasabayan ko kayo magkampanya sa kanya. Sabay daw si they can convene Kahit eka-eka ako. the local unit of parties. And
merienda o pag-usapan na kagad ninyo. Give us the result. We will do it in the most expeditious manner. And it has to be every people's choice. Hindi naman natin Pilipino tutulong Pilipino. In Philippines, everyone must have a choice in the candidate that you will feel for this election. I hope that this will find acceptance. Otherwise, tayo hindi lang ako. Kasi pagkakas naman dito sa lahat tayo. During the orders, na magkakaroon sila ng misgiving. Otherwise, objections that cannot be good for the party later. At this early, we resort this kind of yung pinakamagandang democratic Okay?